Tayo pero nasa building code yan. So, yung sabihin, tingnan natin, ano ba dito yung mga recreational? Like, for example, itong spa, itong changing, itong locker, itong foot spa. Saan pa ba? Cerebral sensory meditation. Tama natin to. Sabi natin to. Anong area nito? Saka ito. Ito muna tayo. 5.8 plus 6 Wednesday, Thursday kami. plus 2.7 4.5 2 plus 4.5 ano pa? 2.8 2.8 to 2 6.1 po. plus 6.1 34.1 tapos dito ito muna itong space na to 10.2 plus 2.7 plus 2.8 plus 1.5 1.5 ba yan? Opo. Plus 1.6 1.6 9 plus ay 900 point plus 9 0.9 point 2 point 1.1 ay 1 po. plus 1 1.1 plus 6 plus 6 so 26.7 26.7 so ito muna tong zone na to ha 26.7 times 34.1 ilan naman na ba sa'yo? 910.47 9 10.47 round off natin 910 so sabi sa NDCP 1 parking na per 100 so 9 so ibig sabihin itong zone pa lang na to nagre-record na kayo ng 9 parking slot so same thing kung dito kung ito ay recreational din kunin nyo lang yung area niyan kasama na natin tong lobby kung anong lumabas na per area niyan yun yung i-consider natin as recreational kasi dito pa lang, meron na tayong automatic 9 parking slot. 9 parking. So, kung dito, parang same lang naman siya, probably 9 din. Tapos sa dining naman. Restaurant. Parking space. From NBCP. One slot per 30 square meters. So, ilang square meter to? O, dito yan. Ito. Paki-add. 4.1 plus 6. Dali. 14.2 po ito. Okay, 14.2. Dito tayo, resto. Okay, 14.2 by, ito. $23.2. 23.2. Okay, multiply. 329 po. 329 divide 30. 11 po. Okay. Let's say dito pa lang sa zone na to, meron na tayong 11 plus 9 plus 9. 11 plus 9 plus 9. So, 29. Almost 30. Wala pa yung services. So, ibig sabihin nga, as per KTC, bitin nga siya. Kung i-consider natin siya as per building code. Same thing na gagawin ninyo doon sa ibang facility. Kaya kailangan, identify natin anong type of space siya. Pero kung kunin natin yung kabuuan as per buo nito, 6.8 plus 4 times 40, 6.8 times 40, 272. 68. 68 times 40. Divide 100. So, 27.2. Hindi siya ubra. Kaya kailangan natin siyang himay-himayin. Sir, kailangan po ng
ng paper yung computation po ng Sa space probe lang. sa Oo, sa space probe lang. Yun. Yun yung pwede natin gawing two method. Kunin natin yung building area, considered natin siya as recreational building. Tapos, kunin natin yung as per NBCP na 100 per parking. 100 square meter is equivalent to 1. Ano yun? Recreational. Yan. Kaya tayo naka 27.2. So, almost 30. Hindi rin siya nalalayo. Pareho lang. So, ibig sabihin, pero kulang pa rin to. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, kulang tayo ng 10. Bitin tayo ng 10. Yun. Yung two method kung paano nyo siya pwedeng kuhanin. It's either himay-himayin natin for spaces or kunin natin siya, consider natin siya as a whole. Okay, ano pang sabi ni Sam? Yung proportion, yung proportion ng garden po dun sa sa product. processing facility po. Parang ang ano po is, if may ganitong type of project, parang dapat magpo-produce talaga ng product. Tsaka po yung sa based daw po dun sa may sinabi sir na parang every hectares daw po ng processing facility may equivalent na sino-consider I-harvest. po. Oo. Yes. For example, ito. Ilan yung target yung i-harvest dito? Ilang volume or tons ng product na yun? For example, ito ay mga lagundi at oregano. Wala pa po kami Dapat alam natin ito. Kasi kayo yung magtatanim dito eh. So, per month ba dapat may napoproduce tayo? Or annual dapat yung computation? Kasi kung may ganito nga tayong processing facility, continuous yung pagbebenta. Hindi siya nauubusan ng stock. So, tuwing kailan kayo mag-harvest? For example, in 1 year, kailangan maka 100 tons of oregano tayo. Yun yung requirement. So, ilang square meter ang kailangan mo para makabuo ng isang tons. Yun. Kayo rin yung magde-determine nun. Kunyari, iba-iba yung product na gusto nyong ibenta. Merong nasa bote, nasa capsule. Nakadepende yun dito sa laki. Tapos may tinanong pa po si sir kung yung product po is yung ginagamit din po sa Dito. Opo. Oo. Okay. Anong sagot niyo? Yung, ang ano po kasi namin, pwede pong, since maliit nga po siya, pwede pong may ginagamit na galing dito or sa iba. Pero parang sabi po ni sir, mas maganda din kung Galing mismo connected dito po. Eto. So, mas prefer ba ni sir na magkadikit? Ito, tsaka ito. Hindi naman. naman po sir. Parang ang gusto lang po is if gagamitin po yung product mismo doon. Parang Oo, mas gusto maganda. is dito po talaga Dito mismo manggagaling. lang. Oo. Dito tayo makukuha ng supply. So, Na-consider niyo ba kung ano yung different products na ipoproduce natin dito? yun po, hindi pa po sir. Bakit? Ano ba yung mga ibibenta niyo? Kasi po ang initial na ano po namin parang yung tuturuan lang yung mga Dito Saka yun. yung Diba? Sa, ito, location. Pero dito, workshop lang talaga siya. Opo, yun po. Nilinaw niyo yun kala sir. Opo. Mm. Pero may ano po talaga siyang kasama daw po na Parang production. may kasi po parang industrial type na napagawa ng processing facility. O ngayon, didetermine natin ano-ano yung mga different products. Kasi sila yung upo. So, ano yung mga different products na ipoproduce natin dito? Mga oil. So, Pwede na oil. pwede gamit. Hindi, gawin natin ganito. For internal use, ibig sabihin, ito yung gagamitin natin sa kalahatan nito. And for external, say external, yung pwedeng bilhin ng mga tao
from gusto lang mangga? outside the facility, like the visitors, yan. So, Kung ano consider kayo nyo galing siya. to kay Permante. Ha? Sige, sir. Thank Ito you lang po. bibigyan. Mangga. Sige, sir. May mangga ba siya na bileta? Opo. Meron naman, no? Pero kukuha ko niyan Pakuha ka. na, Ano ba kay Sir Don ko? na ipoproduce. Di pa ka na kumuha, ano? So, for example, yung internal, oil, soap, ano pa, even yung mga shampoo siguro. Dapat herbal meal, lotion, kasi masyado lalaki. Opo kasi. Kada ano pa po yun. Oo, kailangan natin siyang i-justify. Hindi naman kayo production. Kasi ang main ano niya is Education. educational and sa museum eh. Kailangan lang, maliit lang na for educational purpose. Yun yung kailangan yun yung ma-justify natin. Pero, kasi yung sa educational facility ninyo, yun din yung ipoproduce kasi nila. Yung mga soap making, oil extraction. Kaya, dapat alam din natin yung process nila. Kaya, yun din. Kailangan din talaga natin siyang i-determine. Yung different products na pwede nating magawa dito. Madali lang naman siya. Hanap lang kayo sa reference online kung ano yung mga program. For example, oil making. Ano ba yung mga equipment na kailangan? Mag-aalat muna tayo ng space para sa... Parang small scale na lang po. Oo, for educational purpose. Tapos, yun nga, since malaki naman yung lot natin, baka pwede tayong mag-adjust na lakihan din natin ito. Maging proportionate siya. Hindi ko lang sure if dapat ba yung plot area or yung plantation area, ilang percentage dapat ng building. Ayun. Parang malaki din. Ano? May Kalimutan. nabanggit po siya na parang nakadepende po yung sa pagtatanim dun sa laki ng processing facility. Baka kasi sumobra naman yung laki. Kasi, Kayo naman ay hindi kayo plantation kumbaga. More on educational facility kayo. Pero yun din, consider din natin, pag, baka mamaya, iba pag production, iba pag educational. i-research mo naman po. Kasi more on training lang naman kayo. Pero tatandaan nyo, kung ano yung product na tinuturo yung i-produce doon, kumpleto dapat yun sa facility. But asan yung further ito? Ito po. So, pwede kayo nagpakita ng online. Yung online week. Nursery preparation, control driving. Wala po talaga siyang production part. Wala. Parang mostly pagkaalaga nung halaman. Isang So, oo nga. Ito lang, yung processing nyo yung isa. Since may processing kayo dito, ano yung nasa isip nyo na ipaprocess nito? Diba po dun sa galleries natin, may mga American sa timeline po, which is parang sabi po ni Sir Gab is outside Calabarzon na po. So parang ipis na po yun. Tapos may paradigm po siya na nabanggit, which is umiikot po sa tatlo. Ethnobotanical po yun, tapos indigenous, tsaka po biodiversity conservation. So, bali, ang suggestion niya po sa pinaka-galleries natin is parang ito po yung zoning natin. Tapos, halimbawa po, sa indigenous po, doon po papasok yung pre-colonial era natin na nandun yung mga akma po sa indigenous. Tapos yung sa biodiversity po, doon po yung sa biodome po. Yun po ang Hinahanap niya yung flow. po. Na parang, ang sabi niyo po, ang suggestion niyo po is yung parang dapat po lahat is mapuntahan. Pero according to Sir Gabo, parang
hindi naman siya parang priority po. Basta ang gusto mo po is parang ganito po, and then let's say halimbawa po nakapunta ka na dito and then gusto mo ba bumalik, pwede mong balikan. Kumbaga not May loop. strictly, hindi po loop. Kumbaga freely po na ano. May pasyente pa eh. Meron na silang pa-check up, may pasyente pa eh. Opo, may pasyente pa ba? Hindi mo siguro tayo dapat magbawas. Baling naka-zone lang daw po. Kung mare-rezone ba natin siya, according dito, kompleto pa rin yun. Hindi po sir, madami pong parang matatanggal. Matatanggal. Hindi, may merge. Mag-merge, baka pwede. Mama-merge po, pero yung iba pong part po, tulad nung sa American na history, X na po siya kasi po, hindi naman po siya nangyari within Calabarzon. Yung ganun pong aspect. Tapos yung iba pong contents ng gallery, pinapa-double check po. Kasi tulad po nung sa Babaylan, papa-double check po kasi po, if may babaylan ba talaga sa Calabarzon, Oh. ganun po. Meron ba tayo as per history ng Hindi double check po sir. Kasi parang yung... Parang meron naman siya. Kasi kung historical based siya, yung mga albularyo, mga babaylan sila before. Kailangan lang natin siyang ma-determine kung nag-exist siya sa Calabarzon. O ano yung counterpart niya sa Calabarzon. Nag-search po kami kanina, parang ang lumalabas sa other prominent figures po ay parang may mga indigenous communities po, let's say parang mga Sa bundok. yung sa mga, let's say po yung mga Itas dahil sa Southern Luzon, mga ganun po, mga tribe kumbaga, tsaka yung mga ibang tribes po sa Quezon, Rizal. Ang Panay ba isa? Rizal yan, di ba? Panay? Panay po ata yun sir. Panay. Ay, medyo Visayas yun. Opo. Yung ating counterpart for the Babaylan. Sa region, sa Visayas, they are called Babaylan. Sa region 4, tawag sa kanila is Catalonan. Healers and herbologists. Ganun pa rin. Hindi pa rin siya mawawala basta. Nagkakaroon lang tayo ng konting changes sa terminologies. Ano pa? Yung sa other galleries po kasi. Yung sa American colonial, talaga bang wala tayo naging influence ng paggamit ng medicinal plant? Meron naman po, sir. Ito po, let's say sa gallery 2, parang dito po kasi magsa-start yung pag-adapt nung sa mga hospital. Parang ito po, let's say dito yung sa hospital skill model. Parang hindi na po siya nakafocus sa herbs, kumbaga. Parang ang gusto po ni Sir per gallery ay yung focus po talaga sa herbs. Sa herbs. Opo. So, mawawala yung other elements nung nakalakip ng history niya. Opo. Parang ang naisip na po naming approach is yung based po dito sa paradigm ni Sir na tatlong zone po. Ang magiging problem kasi na, kaya ko siya pina-expand din sa inyo. Kasi katulad ng Kasi nga, yung lot area nyo, yung project nyo is intended for museum. Ang kaso nga, nung una nating tinresent, di ba, kakapiranggot siya. Kaya pina-expand natin. Kaya lahat ng pwede na maging related sa herbs, whether it is human, equipment, even sa history, pinasama natin. Ayun po, so parang ano pa ba sabihin? Pwede naman siguro siya sa indigenous lahat yung mga history. Sa indigenous po, under. Siguro magkakaroon lang tayo ng realignment ng displays.
base dito sa sinabi ni Sir Gabby. Tsaka po parang ang gusto ni Sir Gab ay parang, let's say, since regional museum nga po sa Calabarzon, kumbaga parang ang tanong niya is, ano ba ang meron sa atin sa Calabarzon Nakakaiba. na, opo, na i-showcase sa museum. Ayun po. Ano yung feature natin ng Calabarzon? Nawala sa, let's say for example, sa Caraga. Anong kinaibahan natin sa kanila? Is it the practice? Is it the species? Hindi pa po namin na-further research, sir. Pero ano po, pagdating naman po kasi sa practice, mostly po nang nasa-search namin is parang since nag-adapt lang din, so parang mostly is pare-parehas lang po. Kung may maiiba man is parang bilang lang po. Pero isa-search pa din po. O yun, kung ano yung pagkakaiba nun, medyo i-highlight natin siya. Yun, ano pa? Pero lumaki na yung exhibit nyo, hindi nung kagaya before na So yung sa ano po, di ba po parang sinadjust nyo po ay yung sa, baka po may kulang na room or parang projection room. Ang base po kasi dun sa space, yung sa space and time cubes ba yun? Basta sir, mostly parang ang projectors na lang ay nakakabit lang po sa ceiling. Ganun na po mostly, kahit na parang buong room po is may naka-project po sa walls. So parang nakakabit lang po sa ceiling. So, saan natin siya i-apply dito? Ang ano kasi natin yan, yung variety of displays ninyo. Yung sa sinasabi ni Sir Gab na ano yung naiiba from Calabarzon, di ba parang pinaghahanap ko kayo ng pwede nating mahanap na material or equipment. Nasa Calabarzon lang natin siya makikita. Na-related din siya dito. Yung mga na-recover na artifacts, dyan natin siya ilalagay. Ano yun sir? Parang different gallery pa po. Halimbawa, itong gallery na to, specifically yung nakita lang sa Calabarzon na artifacts. Oh, based pa rin siya sa timeline. Naka-base. Sorry. Based pa rin siya sa timeline. Kasi parang ito din naman, based pa rin siya sa timeline eh. What do you mean by ethnobiological? Sir, ano yun? Ethnobotanical Eh, po na- ethnobotanical. Kapag po ethnobotanical is more on like yung, di ba po kapag po kasi indigenous, it's more on the people and the place. Pag naman po ethnobotanical, parang doon na po papasok ko yung sa culture kung paano nila ginagamit yung herbs, mga rituals po. Okay. Tapos yung biodiversity, ito yung ang tawag ito? Yung dome. Opo. Yung tunay na mga halaman. Yes po. So dito tayo muna. Ito yung pinakaloob ng museum nyo. Actually, may data na kayo nito. Sir, medyo nalilito po nga po kami kasi medyo nag-overlap po yung sa indigenous tsaka sa ethnobotanical. Parang pasok din naman po sa indigenous yung yung sa rituals. So, kaya ayun po. Sige, tingnan natin. When we say indigenous, mostly ay history, tama? Yes po. Ethnobiological is applications. Yung way po nila ng pagkakas. Magsisimula pa rin talaga tayo sa history. Ganun pa din. Tapos, siguro pwede lang tayo mag-stick. From indigenous to colonial. Ganun ang mangyayari sa atin. O let's say for example, sa G1 natin, ano ang content niya nito? Pre-colonial po yan. So, Pre-colonial. So mostly ay indigenous. yes po. Then G2, Spanish. colonial na siya. G3, American na po ata. okay. Pero ang focus niya ay national or regional. May project ko sa more on national, sir. Kasi parang i-input na po namin dito yung Sino siya?
Kalimutan ko sino yun, pero may parang scholar po na future dito eh. So parang kilala siya as a national, Pero taga Calabar, pero taga Region 4. hindi po sir, basta kilala po siya nationally dito sa atin. Not specifically, not sa Calabarzon po, but sa Philippines. Baka yun yung mga dapat natin eliminate. Kung sino yung prominent na sinasabi mo na national, focus tayo sa Calabarzon. Kumbaga siya na lang po yung ipalit namin instead Oo. of. Oo. So same thing with G2 and kung G2, kung ang scope ng history na kinukwento niyo dito is more on the national, i-filter down natin siya. Gawin lang natin Calabarzon. siya Calabarzon. Or pwede pa rin naman natin i-incorporate yung national, pero mas may emphasis. Sige. Dapat, kunyari, for example, yung mga nasa national, sila yung mga nasa wall lang na maliliit na prints, pero yung mga diorama and major displays natin, yun yung Calabarzon. Kasi may mga times in the history na hindi naman sila stand-alone lang eh. Interrelated sila. For example, yung nangyari sa Region 4, nangyari siya sa NCR, tapos bumalik sa Calabarzon. Yung mga connections na ganun, very, very vital siya kapag nagkakaroon tayo ng storytelling. Tapos sa G4, Ito na sir yung parang nagsa-start na itatag po yung mga laws and regulations. So parang dito nag-start. yun na yung ethno-botanical. Hindi pa. Diyan ba tayo papasok? More on applications. Ay, opo sir. So technically, Parang kompleto tayo legalization sa na po data. dito. Ang ano lang natin is more on flow and arrangement. Tsaka filterization ng mga hinahanap ni Sir. Pero sir, kumbaga same flow pa rin po. Pero parang pagdating dun sa paradigm, okay lang po na hindi siya parang naka-zone regarding that. Halimbawa po, sa isang gallery, parang nasa showcase po yung may nag-overlap po sa showcase. What do you mean overlapping? Tulad nga po nung sa indigenous at sa ethnobotanical. Pagdating po dito sa pre-colonial, meron po tayo dito nung documented na healing practices, tsaka po yung mga prominent figures. Okay lang. Or, kung gusto nyo, pwede natin gawin per gallery, andun na magkahiwalay yung zone ng ethno tsaka ng, ano isa? The indigenous. Pero same zone. For example, sa G1 nyo, unahin nyo muna si indigenous, then as we end G1, papunta na tayo sa ethnobotanical. Same thing with, para yung flow ng, Sa parang historical approach pa din. Oo. At para hindi tayo masyado, kasi pag ano natin lahat, malaki yung magiging changes, wala na kayong time. At least na ano natin siya. Or another approach is hiwalay natin lahat. Yung ethno, tsaka yung indigenous. No, magkabilang zone siya. Ito, lahat tayo, indigenous, lahat tayo dito is ethno. Babaguhin natin lahat. Parang magwawatak-watak po kasi yung Magwawatak-watak, diba? Ang museum kasi kailangan ng kwento. So, ganung approach. O, ano po yun? Yun, ganung approach ang gawin natin. Pili kayo doon. At least, nasatisfy pa rin natin. Yes. I think meron naman tayo. Ano pa? Bukod dito, sa flow nitong, yun lang yung Hindi po actually nag-comment si sir sa pinaka-flow ng Perpen. Yung content lang po mismo ng gallery since educational facility po. Ang ano lang kasi natin, mahalaga, yung continuity. Tsaka yung relationship ng G1 to G2. Pag nagpunta ba ako from G1, parang yung kaalaman ko ba, hindi ako mahihirapan mag-adapt pagpunta ko sa G2. Parang gano'n, yung progression ng mga nabasa or mga nakita mo. Magkalapit po sir, kuha nga po historical approach po siya. Okay, ano pa? Dito sa pagkakaplan. Wala po. Wala na Wala po na. comment.
O yun na lang, i-rearrange lang natin siguro. Tapos yung sinasabi ni Sir, yung babalik, pwede mong balikan yung, ano, yung display. Kasi, ang pagkakaano ko nga sa museum, di ba, it leads the eyes, lagi. So, pagpasok mo, punta ka sa isang mas maliit, maliliit na detalye, papunta sa main. Parang ganun dapat lagi. Tapos after that main, meron ka naman ulit pupuntahan from smaller details, palaki ng palaki. Ganon. Yung exposition. Nakalimutan ko. Hindi ko nyo sinusulat. Sir, di po. Ayun, sarap. Tanongin mo. Kasi parang gusto ko, parang same din po sa recommendation niyo po na parang may introductory. Pero sa kanya po, parang gusto niya is parang Pagkatapos din meron. more on video po per tapos and start ng gallery. Ganon. Parang may synthesis. Po, Okay. ganun po. Pwede lang tayo maglagay na. Kasi meron naman kayong parang end lobby ng bawat gallery eh. Ito po sir, pwede po sa ganito. Pero kasi po, ang ginawa po namin noong una, sinarado po namin to kasi po kapag may emergency, kulob sila lahat, tapos Hindi ba di pwede dito? palalabas. Dito tayo mag-end. Pwede naman po. Para ito, manatili siya as lobby pa din. Pero Para bago okay sila lang. lumabas ng ano, andun yung synthesis. Pero okay lang po sir na parang ang concern ko po kasi dito kapag may open space. Kaya din po, Bakit nga ba nakaganito ito? ano lang sir, open space para hindi maiwasan yung museum patig po. Kasi kapag po continuous sila dito na walang labasan, dito na po yung labas nila. So ibig mo sabihin, pag pupunta ako dito, pwede akong bumalik ganun. Opo. Kaya din po hindi ako naglagay ng stairs. Hindi ba siya dito. parang alangan? For example, group of people na susunod naman dito sa gallery na to. Hindi ba magsiksikan sila dahil may barrier ka dito? Actually po sir, na-search ko po siya. Kumbaga parang okay lang naman po maglagay ng seating dito sa space na to. Which is, yung parang ang strategy po is parang nakadikit lang sa wall para parang fast pace lang po yung pag-upo. Hindi talaga magsistay. Pahingahan lang. Opo. Para lang po maiwasan yung fatigue. Okay. Yung intro na dapat may screen siya, dapat po pare-pareho siya per gallery. Paano pare-pareho? Kunyari, sinasabi mo dito, pagpasok mo yung parang may TV as intro, tapos dito as outro, synthesis. Dapat ba pare-pareho siya na makikita? Yun po yung sabi ni sir. Pero per zone. Per zone. Hindi ba pwede kunyari G1 to G3? Dito na yung intro, dito yung synthesis, parang gano'n. Ayun po, pwede daw kung na per zone may ano po, yung papanoorin intro tsaka synthesis pagkatapos. Kasi kung gano'n, dapat meron tayong space sa gallery. It's either pwede nakatayo din yung mga viewers nung introduction na yun, or pwedeng may nakaupo sa sahig. Opo, parang ganito po. Ito, Yung kunwari daw po, kunwari po yung 6 na indigene, sa gitna po yung panoorin. gano'n, di ba? Hindi siya per gallery gagawin. Kasi pag ganun, parang baka magkaroon naman ng information overload yung yung visitors ninyo. Tama nga, gawin na lang natin ganun, per zone. Per zone na lang natin siya. Pero mag-a-adjust tayo. For example, dito, sa intro nito, paano ba yung setup nilang papanoorin yung introduction? Parang yung sa museum ng bahay ni... Kaso sobrang historical naman ito. Pero pwede natin gawing para makukuha yung idea.
namon magsaysay. Ayan. Ganyan. Parang option ng tao. Option ng tao kung uupo sila or mag-i-stay silang panoorin kung ano yung pina-flash dyan. Yung iba, dinadaanan lang nila. Pero, dadaanan mo talaga siya. Hindi mo siya lalagpasan. Yan, tapos sa side nun, meron pa rin mga minimal na poster displays. Ganyan siya inayos. Ayan, kasi ganyan eh. This way first. Yan natin kung paano nila ginawa yung intro ng museum. Yung pinaka-lobby. Next. Ay, wala pa. Hindi ko siya nakuha niya. Basta yun na yun. Or, pwede natin gawin nga na very optional yung pakikinig dun sa intro. Na pwede tayong papasok ka dun sa video room na yun, pero may separate way ka na magsisimula ka ng maglibot ng gallery. Pwede natin siyang i-adapt. Wait lang, excuse me. So, yung sa napuntahan ko sa museum na yun, ito yung entry. Dito yung sinasabi nyo na intro room or briefing room. Parang may barrier lang siyang ganyan. Pero pwede na kayo magsimulang umikot dito. Option lang siya. Kasi, yung mga ganito kasi, required yung puntahan kapag mga field trip, ganyan. May kasama yung speaker dyan. Pero kung visitor ka lang, casual visitor ka lang, pwede ka nang dumiretso sa ibang part ng gallery. Okay. So siguro, lagay natin siya dito. Tsaka dito. Sa G3. Tapos dito, another one. Tsaka dito sa end. Dalawa, ano lang, konti lang. Hindi siya dapat yung kadami. Ano pa? Para ma-resolve natin. Sir, yung sa circulation, kasi parang pinilit po namin na dito mag-start, tas pag ganun po talaga. Tas guarding naman po dito sa ramp sa gitna. Although mahaba siya, parang for aesthetics purposes lang po. Pero aside naman from that, nag-provide po kami ng elevator tsaka po ng stairs. Ewa po. So, bali parang ang ikot mo po is pag ganito. And then, paglabas nyo po, dito po ang landing, ang paakyat po. Okay. Or pwede ka rin naman mag-stairs or elevator. Parang ang pangit ng hugis ng stairs. Stairs na po lang kasi dyan. Ha? Hindi pa tayo pwede mag-provide ng stairs na merong natural light. Dito po kasi sir, parang ano siya. Yan yung main. Oo. Pero syempre, ito rin. Tsaka, ano yung lapad na kinonsider mo dito? Yan po sir, ay 0.5. 1.5. Pwede na rin. Para sa ano. Tapos wala tayong main staircase. Ayun po. Kasi po parang ang Ito naisip na ko- yung maisip nyo. Ang po. Tsaka po naisip namin na if maglagay kami ng staircase dito, baka hindi na nila gamitan lahat yun. Actually, pwedeng nga yun. Pwede Pwede siyang pong- ganun. Pwedeng ganun yung mangyari. Like for example, assignment lang siya. Pasilip sa inyo. O dun sa botanical, ay sa museum na yun. Gallery number ganito, ganyan. Kasi po sir, dito po ay nag-provide po kami ng skylight po kasi tong part na to eh. So, open to below. Mm. So, pwede po maglagay ng stairs dito na may magandang daylight. Yun, pwede yun. Pwede kayo magsingit dito para open siya. Nag-alangan lang po kasi talaga gawa ng sa circulation. Mm. Sige. Ano pa? Pagdating sa taas, gallery pa rin ba to? 7 po. Mhm. Bali, pag akyat po kasi ng ramp, dito na ang baba. So, pag ganun po ulit yung ikot. Tapos yung sa Biodome po, sinerch ko po if pwedeng yung... Kasi po yung genset ng pinaka-museum at yung transformer ay plano po namin ilagay sa ground na lang po. Kasi
if mapapansin niyo po sa service zone is super sikip na. Tsaka po, kadikit niya po kasi yung auditorium. So, nilabas na po namin yung mga gyms. Tapos, naisip po namin yung mga other utilities po, like yung sa pump room ng itong biodome. Kasama na din po siya dun sa ground. Okay. Tapos, sinunod po namin yung parang buffer zone between galleries. Ito po. And ito po, Wait lang. Pag galing ako dito, saan ako mag-G7? dito po, D7. Pasok ako agad. dito. Ito po. Tapos dito ako lalabas. Oh, Ito na yung end natin. yes po. Okay, okay. For example, dito ako nag-end. Tapos ito na yung pinaka-access ko pababa. Hindi ako pwede na diretso baba na ako sa lobby. Sige po. Ha? Kasi layo. Mag-provide po ako. Oo. Hindi And po sir, ang idea po is ito po pala, pinakamalapit kasi mukhang malayo pa din. ang ano ko lang kasi, yung elevator kasi na to, for, ano siya for transport and aesthetic purpose. Tama? Kaya siya nasa gitna. Yes po. Pero paano kung medyo pagod ka na, ayaw mo nang pumunta sa gitna? Meron ba akong ibang option ng elevator? Wala, mag-provide na lang din. Di ba? Dapat meron tayo from end to end din. Kasi po parang ang consider namin is if may dalawa na po dito, tapos mag-add ng another dalawa, parang hindi na po Hindi siya ba balance. hindi ba mas masagwa kapag yung skylight mo, main skylight mo, ang daming elevator? Even sa mga malls, kung mapapansin nyo, yung mga naka-skylight, nakapunta na kayo sa Nomo, mall naman yun, ibang typology ng building yun. Yung mismong atrium area niya, yan, naka-landscape yan. Kung buong yan. Isa lang yung main elevator dito na medyo aesthetic, yung dating, parang tube. Kita mo yung mga tao sa loob. Pero, dito, sa banda dito, tsaka dito, may mga additional elevator dyan. Kasi nga, ba't ka pa pupunta sa gitna? Kung hindi naman ganun ka necessary. Same thing, kung ganun din dito, kunyari hanggang ang trip mo lang naman puntahan ay G9 and G3. Iikot ka pa dito. Lalo na kung PWD ka. Bali sir, pwedeng mag-provide po kami end-to-end. Oo. Bali, dalawang ganun. Tapos, Oo, bawasan natin bawasan to. po namin. Tapos isipan nyo to ng magandang elevator. Kasi hindi siya square dapat. So, Marami namang designs ng elevator na pwedeng gamitin sa ganyan. Kasi hindi naman nakakaganda rin ng elevator sa totoo na. Parang masyadong parang magiging mechanical yung itsura ng gitna. ang ginaya po kasi namin dyan ay yung natural history. Yung may Oh, ilan ang elevator doon? madami. Yung sa gitna Doon sa lang, gitna. sir. Isa lang. Oh, isa lang yun eh. Kasi nga, parang dagdag aesthetic lang nila yun eh. And yung ganito nga, sinasama nila dito. Kung this is your landscape area, nandito siya mismo. Minsan naglalagay sila ng water feature dyan na parang yung illusion mo, punta ka sa tubig, hanggang dito yung tubig sa sa bababaan mo. Sir, pag naglagay po ba kami ng water filter, hindi po mo question. Bakit naman ako question? Since Hindi, huwag yung huwag na mong lagay. Ano lang yun, yung mga example lang na nakikita ko. Pero yun nga, hindi dapat natin inilalayo itong elevator na nasa gitna ng atrium sa landscape. Kadikit siya talaga dapat. Ang sagwa kasi niyan, para kang magkaroon ng freestanding column sa gitna na may pinto lang. Then, okay, rep lang tayo ng konti sa flow ng museum. May 3D na ba to? Wala pa naman. 3D po. Wala pa po. Wala pa naman eh. Titingin pa lang po ng facade. Then, wala tayong parang resting area dito sa ground. Hindi po po. Siyempre yung mga after ng mamasyal sa gallery, ayaw pa nilang mag-uwian. Ito po sir, kasi po 'di ba parang pag
Tapos po, dito po ang tapos Gallery 11. Parang pwede po sila pumunta dito. Naglagay po ng cafe. Parang Pero ano yan, parang tambay with gastos. Paano yung tambay lang? sige po. Ito pre, oh. Anong view mo dyan? Negative space. Anong may enjoy mo dyan? Eh, Yung pero kumakain sa loob ng cafe? meron po sir na yung napanood po namin dun sa video niyo pong pinapanood sa amin, yung parang may negative space po sa museum para kasi pagod na silang mag-view ng mga gallery. Parang blank lang po na O dito, pwede yun. Pahingahan. Pero ito, kailangan po ng Saglit. oo. Pero sir, okay lang naman po na parang wala silang access mismo dito. Yun nga eh, parang mas okay na open yung gitna. Paano? Papunta dun sa... Papunta dito. Parang paganan po. Oo. Kumbaga may entrance po dito. Tapos, Hindi ba natin pwedeng gawin nandito yung entrance? Lahat tayo nakaharap dun. Para after end ng each gallery, dito tayo sa atrium nakaharap. pwede naman po. Malaki ba yung magbabago? Parang hindi naman. I-rearrange lang po yung... Actually, entrance nga lang eh. Ang magbabago. Bali sir, if maglagay po dito ng entrance exit, tanggalin na po yung nandito? Or Yun nga eh, kasi lalayo naman tayo dito sa mga negative spaces. Unless mag-create kayo ng alley. Yung alley, yung Breakage Museum, which is very dangerous naman sa planning yun. Kasi magkakaroon ng maraming taguan sa loob ng space. Pwede na rin siyang ganyan. Or alternate natin. Basta meron din tayo dapat dito. Kasi kung ganito, parang medyo awkward para sa akin. Tapos ba't may pinto tayo dito? sir, parang ang idea po niyan is, di ba po galing ka ng gallery, parang pababa ka na po ulit dito. Ito ang taas po, pababa ka na po ulit dito. Or dito ka bababa sa hagdan. Ay hindi, pagbaba mo pala dito ng sa may atrium po, parang ito po kasi is glass siya. Parang pagpasok mo po dito, kita mo lang yung ganap dito sa atrium, pero wala ka pong access papunta. Kasi ang idea po is after gallery, tsaka ka pa lang po makakapunta dito. Tapos, pa way out lang po kumbaga. Tapos, ang isa pang question ko, bakit nandito yung end and finish ng ramp? Hindi siya nakatapat dito. Sir, sinakto po kasi namin dito sa gallery. Parang, kumbaga, paglabas ko po sa gallery 6, eto ka na, akit ka na po ng ramp. Kasi parang, kung gagawin siya, andito yung entrance ko. Ang makikita ko dyan yung parang soffit nito. Nakaganyan ako dito. Unlike, compared to open to, na ang view ko is the atrium. Kumbaga, parang wala na rin pong... Kasi obstruction to eh. Unless, meron ka talagang solid wall to, kung yun yung plano mo. I-open na lang po namin dito. Pag ganun. Oo, mas maganda pa yung ganun. Kasi ito naman, wall naman ang gagawin nyo dito, di ba? Kasi po sir, ang naisip po namin, halimbawa po, pagtapos mo ng gallery 6, parang simula, lalakadin mo pa from here. Okay lang Hindi, din naman po gallery pala. 6 may hagdan ka. Po. Paangat. Yun nga lang, ang inano ko lang kasi, yung itsura niyan, marirealize nyo kasi yan pag nagta-3D na kayo, kung yan yung interior nyo, pagpasok nyo ng building, ramp yung nakaharang sa vista from the lobby. Unless i-wall nyo, pero masyado namang magiging claustrophobic yung itsura. I-adjust na lang po namin yung sa ramp. Ang magiging concern ko lang doon is hindi ba awkward naman yung cut ng opening? Hindi naman siguro. Kasi ito nga basta lang Hindi naman naman din po. na ano dito, di ba?
Parang pwede ka pa rin po dito paakyat. Tapos pagdating naman po ng second floor ay Dito sakto pa rin lang siya, po. sa lobby. Yes po. At least, align pa rin siya. May vista ka pa rin nung atrium mo. Ano pa? Ano makikita natin dito? How about emergency exits Sir. from galleries? Ay, hindi na po kami nakapaglagay kasi parang ang ano na po ay apat po. Ito po, ito. Tas, Hindi, ito ay exit from the building proper. Pero sa mga gallery ba, kinakailangan meron din tayo mga emergency exits na hidden doors dyan, signages na in case of earthquake na nandito ako. Remember, maraming displays dyan na pwede mong banggain o ano pag in case na nagmamadali. Wala bang mga ganong door feature kayong ikinonsider? magdadagdag lang. Hindi po namin na-consider eh. Kasi parang ang thought ko po nung una ay pag fire exit dapat diretso labas na. Hindi ko na take into consideration. Kagaya na lang pwede dito, po. di ba? Itong tag dito, auditorium natin, may sarili siyang emergency exits. Same thing with dito. Siguro hindi naman sa lahat, or dapat meron talaga. Meron talaga siyang emergency exits. Yung ibang museum na meron dito eh. Kunyari, ito yung gallery na maluwag, na pwede mong buksan yan para doon ka lalabas sa gallery mo yun. Or minsan nandito talaga siya, naka-hidden doors sila dito. Pwede naman po sir. Ano po yun sir? Parang every gallery po magpaprovide. Yun yung kami. i-try nyong i-search kung paano siya ginagawa or kino-conceal. Kasi naman, pangit naman kung tawag dito, yung hardware na yun, yung door, panic hardware na pintuan, ay kitang-kita sa gallery niyo. May iba naka-conceal siya. Kino-conceal nila yun. Public learning lounge. Maintenance zone. Staff observation station. Ano yung photo? Sir, yung sa ang basis po niyan is yung sa Infotech. Parang sa mga photography po na storage. Storage. Yun talaga ang title eh. Doon Yun talaga ang pangalan yung ng room. nakalagay sa floor plan ni Infotech. Infotech. Ang nakalagay. Hindi photo. Hindi po sir, dun po sa sample thesis po. na Photo Infotech. talaga ang- Photo po na nakalagay talaga. Hindi ilalagay nyo yan sa ano nyo. Sa definition of terms. Sige. Tapos, itong size ng elevator na to, ano yung kinonsider nyo? Hindi ko po matandaan sir. Hindi note po namin. Oo. Kasi parang konti lang ang difference niya dito. Opo. And ano ba yung mga ikakarga dito? Di ba malalaking item yan? Sa exhibit po. For exhibit, mga equipment yan. Yes po. Ito below. Nakakalimutan tong X na ganyan. At kung open to below na yan. HU. Asan ang front natin? Bakit nandito ang AHU? Alam niyo ba ang itsura ng AHU sa labas? Alam niyo yung nasa likod ng ng mga mall, ng mga restaurant na parang naka-louver, na maingay. Yun, AHU yun madalas. Or genset. So kung dyan nyo yan ilalagay, ang pangit niya sa... Hindi po ba sir na parang kapag nilagay po, Labas siya sa pasag. kapag po kasi dito, auditorium naman, parang ang concern po ay hindi po masusupply yung dito. Dapat dito sa zone 2. Hindi po sir, ito po kasi ay auditorium. Hmm. Hindi po kaya maka-apekto siya sa... Dito. Di ba pwede doon?
Kung likod naman yan. Pwede naman po. Tsaka ang auditorium may double wall. Opo. Naka-single wall lang kayo. Sige po, sir. Wait, na tayo sa auditorium. Maintenance, storage, staff lounge. Curator's room nasaan? Hindi po namin nalagay sa admin dito. Bakit? Dapat nandito ang curator. Hindi ko nalagay. Kasi dito po dapat siya kadikit ng mga conservation lab. Tsaka po collection storage. Looking lounge. Then, itong mga waiting lounge, director na to, bakit sila nasa second floor? So, ginaya lang namin nasa infotape. Hindi mo mas ideal na nasa ground sila. Sige, Like for example, may inquiry. Or, Hindi po sir, unless if may meron- inquiry po, nandito po si events and membership. If ever po may event or something. Okay, sige, tingnan natin. May access stairs naman dito. Hindi ba dapat enclose tayo somewhere dito? Kasi pupuntahan siya ng tao. Yung visitors lang hindi for inquiry. Ay, ang idea po kasi sir, di ba po parang sa fine arts po, parang pagpasok mo po, magkabilaan ay may CR. Pagpasok po ng entrance, so parang, Lipat dito, pati yung pinto. ay, sige po. Hindi ko na. Kasi once na mag-iwan ka ng eskinita dyan, papasukin niya ng tao. So, kung mas makoconceal natin itong office area, mas maganda. Tapos yung docent, anong papel nito? Tsaka ito, anong room to? Sir, bali magkadugtong po yan. Parang dito po sa docent, yung mga sa tour guide po. Halimbawa po, if may mga gustong magpa-tour guide, dito po i-orient. Tapos ito po yung pinaka-office mismo ng mga magvo-volunteer or magto-tour guide po. Program, documentation, customers, customer staff. Hindi naman siya ganun ka-critical. Then, nasa ng cafeteria nito? Yung dito sir. Wala sa baba. Wala po. Paano yung mga nandito sa office? Lalakbay sila papunta doon in case gusto nila magpunta ng cafeteria. Di ba dapat may access sila dyan na mabilisan? Kasi tatanga rin na. Magiging tamad yung tao. Mga tao. Kasi kung ako, dito ako magtatrabaho, hindi ko na para puntahan pa yung cafeteria rin. Doon ako sa pinakamalapit. Next. PWD RAM. Tapos security. Multi-purpose hall. Okay. Hindi kaya tayo ma-question dito sa laki nito. Ang computation nyo yung AHU, saan nyo binase? Sir, wala pong computation yan. Parang meron yung Yung percentage, note po 30% yata. For example, ito. Hindi ako sure dito Hindi ako sure dyan. Sa mismong gallery lang po. Oo, di ba? Kunyari, itong AHU na to, kaya siya nandito, para to dito. Opo. Diba? Malaking po. Opo. O, gaano kalaki dapat ang AHU pag ganito kalaki ang kino-cover niya?
Hindi po namin makomplete. Meron siyang computation. Alamin nyo lang, percentage. Kasi baka naman sumobra laki nito. O, ito na naman. Meron tayong mga AHU na nasa loob. Dapat yan ay nasa gilid. DWD RAM. Ito, itong mga to. Yung biglang labas ng building. Paano ang transition niyan? Kasi may hagdanan ka dyan. Tapos dito wala. Ano yung ibig sabihin yun ng Somewhere dito. Parang Oh. eh. Pero papunta siya sa stage. Hindi po sir, dito po. VIP. Ay. Oh, sige, trace mo. Hindi, dapat may door po dito. Sa part na to. So, dapat walang door to. Kung para sa audience yan. Oo po. Ang meron lang po ay si staff. Bakit? Ay, eto, fire exit. Opo. Di ba parang awkward na katabi ng VIP entrance ay fire exit? Anong itsura nun? Panic hardware bago glass door na maganda. Or, necessary ba? Nandyan ng VIP entrance. Hindi naman po sir, naisip ko lang po yung sa parking. Kasi parang if magpa-park ka dito, ikot ka pa dito para pumunta sa auditorium. Pero, ang ano doon, yung security. Kasi, kahit sabihin mo na VIP entrance lang yan, paano kung may makalusot dyan na iba? Tapos nasa loob na agad ng auditorium. Di ba mas magandang nandito sila lahat for inspection? Double swing. So, pagpasok ko dito, dapat define ng ano nito, slope. Tapos review nito ang line of sight. Line of sight. Okay, nakaramp yan. Change storage. Staff entrance. Asan ang props area? Ang carpentry ay masyadong malayo dito. Hindi po sir, yung carpentry po ay pang museum po talaga. Itong part na ito po. Pero ito ay shared space ng museum and auditorium. Kasi may mga times na kunyari may mag-rent niyan for a show. Hindi naman dadalhin dyan ng gamit na, kunyari, ang props niya ay isang bahay. Hindi naman yan dadalhin ng isang buong bahay dyan. Kailangan may area sila kung saan nila gagawin yung props na yan papunta dito. What do you mean by creating? Sir, ano lang din po yan, reference po yung infotech. Oo nga, ano nga ibig sabihin? Kasi nilagay mo rin siya dyan. Yung pong sa, ano siguro, kasi po loading bay, tapos loading bay po, tapos receiving area. Tapos, dun po muna ilalagay yung mga pag-receive po. Okay. Sige. So, meron dito. Ayan na, yung mga exits. Then, yung capacity ng auditorium, anong pinagbasihan? Sa part na naka 400 seats. Yung sa students din. Hindi, bakit siya 400? Saan natin nakuha yung basis ng 400 seats? Yung pinaka ano po yan sir, yung sa students po yung usual na ano, sa field trip. Yun yung basihan natin. Oh. At least may basihan tayo. Projector room.
Project pala. Tapos control room ng sounds. Or auditorium. Sige, wala din po dyan. Ano pa ba ang ano natin dito? Kasama stage niya. Ito yung stage niya, no? Yan ay dapat may catwalk dito. Para saan to? Minsan yung mga ilaw, na-adjust yan, pinifix. Or minsan may mga props na binabagsak. Changing room. Quick change. Napakalayo naman ng quick change. Tapos ang dami. Ba't ang daming quick change? Alam niyo ba yung ginagawa dyan sa quick change kapag actual stage play? May isang tao lang na nakaabang dyan. Hihilahin lang yung damit mo at susukuluban ka ng panibagong ganun. Tapos ano na nila, ikatabi na nila yung costume mo. Hindi kailangan ganyang kalaki. Dito siguro. Then, paano natin kinonsider ang number of toilets, water closets? Sir, hindi ko po talaga actually na ano yan. Pero parang ang kinonsider ko is yung sa layo po ng circulation. Pero yung sa actual parang ratio po. Sabi ano yun? Diba sabi ko sa inyo, nasa Plumbing Code of the Philippines yun. Very technical yan, ha? Try nating tignan. Ratio of water closet. Let me see yun. As per... Yun na rin. Water closet ratio for museum per 125 person. Urinals be substitute up to 50%. Sample computation. If your museum has an occupant load of 260 person, 50%, napakadami naman. Plumbing code to, ah. Occupancies for galleries. Napakadami naman, 50%. Ibig sabihin, yun yung floor area ng museum niyo. 9,000. Ibig sabihin, nasa 4,500 ang ano. Parang imposible. Check nyo to. Hindi ako naniniwala dito. For galleries. Sa plumbing ko. Hindi totoo to. Hoy, ano nyo to ha? Hanapin nyo to. Kung sa galleries. Hindi siya 50%. Kung 9,000 yan, hindi 4,500. Tapos, concern ko lang din is masyadong malayo ang toilet facility para dito. Kasi, kunyari, ihing-ihi ako. Ayokong bumitaw doon sa pinapanood ko. Kaya anak ko na yung susunod na magpa-perform. Di ba dapat mas malapit yung toilet dyan? Baka mamaya akala wala kayo. Wala pa kayo dito.
okay na muna siguro tayo dito. Revise nyo na ito mamaya, pakita nyo butas. Next, ano pa? Balikan natin yung ano mamaya. Yung about the flow. Mayroon bang synthesis? King lang po yung ano po ni sir. Kaso po may concern po kami na dalawa. Yung sa spa po, di ba po bukas siya hanggang gabi po. Tapos ito hanggang mga 5 lang po. So, parang ang Gusto ano ko isara yung load dito kapag sarado ng sinus yun. Tapos, Tapos dito na lang po siya dadaan. Alternating. O, naka-two-way naman kayo dito. Hindi ba ito two-way? One-way. Ay, pwede po pala pag ganun. dun sa may Tapos dito na lang po lalabas. Ano nyo? I-draft nyo para makita ko. May araw na yun. ISO. Sa parking. Pero Mac audit pa lang. Okay, sige. Tingnan natin. Pero grabe yung grade nila sa atin. Excellent. Okay. Sige, tingnan natin ito ngayon. Anong nangyari dito anong improvement nito? Ito po, pagpasok po and yung tawag dito, sa info-desk. Tapos itadirect po sila sa, yung bibigyan sila ng mga bracelet po para mabuksan yung Nagpunta mga kayo? Hindi po, nanood lang po ako sa YouTube kung paano. Wala pang 1.5 lang yata per head. Maghapon na kayo mag-stay dyan. At least nagre-relax kayo, nagki-case study kayo. Mura lang dun. Para lang may idea ka. Anyway, sige. Kwento mo pa. Tapos po, dito po yung sa male and female. So yung sa locker po, and then yung Would there be changing, any difference sa changing room layout ng lalaki sa babae? wala. Like for example, tapos na akong magpa-spa. Babalik ako sa changing room. Ano ba yung mga ginagawa ng babae bago lumabas? Ito po yung sa drying area. Wala kayong parang mga vanity area dyan kung saan pwedeng Pwede din po dito sa part po na to. Then yung ratio niya, bakit equal na equal? Kasi sa lalaki, mabilis lang. After ko magbihis, hugas kamay, labas. Sa babae, pagkalaligo, make-up, marami pang gagawing kakaiba. Di ba magkaroon ng queuing lines? Di ba dapat mas marami yung units for girls compared dito? Okay, sige. Next, kwento. Tapos po, ito po yung sa foot spa and sa skincare. Ano na po siya? Panglahatan. Okay. And then yung dining po. Ganito rin po sa wine shop po. Yung parang nasa likod po siya ng ano. Oo, ganyan na ganyan. So, dito po yung common sa gitna. And then dito po yung sa meditation room. And yung back of house po. Okay. Ano ang ratio ng dining versus kitchen? Yun po yung wala pa po. Parang 30% lang yun. Masyado malaki yung kitchen niya. Parang 50-50 yan. Next. Tapos, ito po yung stairs pataas. Mayroon pong isang elevator. Dito po yung admin. And then, ito po yung common space. Saan nakuha itong number o Ang inano ko po dyan ay yung parang nag-limit po ng sa 60 capacity. 16 na Since sabay-sabay? parang Pwede mag-massage dyan ng 60 sabay-sabay. oh, Saan natin nakuha yung data na gano'n? Sige. Receiving area hindi lang for the kitchen but also for the different equipment na gagamitin for the spa. yung sa spa po meron, pero yung sa kitchen po Ilan naman dito sila pumasok. Diba? Next.
UT tsaka USD pa lang daw, tsaka mas kuha. Ako. Pero pag tapos yung 5 years. Okay, bakit ito ay 60? Ilan naman ang dito sa mga footstop? Ilan ang slab? Wala po ano po. Kasi ito kaya ng 60. Mas malalaking space to. Pero pagdating dito sa mga maliliit, ano yung basis natin kung bakit ganyan ka-counted? Wala pa pong basis dun sa Yung sa experience ko nga sa Wensha, ang dami. Sabay-sabay kami. Pedicure. Tapos same thing with the skincare. Si anong professionals ang magko-conduct ng skincare? Meron ba siyang consultation room dyan? Bago siya isalang sa... ayun lang po, nasa taas lang po yung consultation. Saan yung consultation room? Meron po dito. Pero dyan po wala po akong nailagay. Diba dapat meron din dito? Meron po pala siyang consultation room na maliit lang po sa loob na isa pong per isang Pero yung ratio niya, ratio saan ang po. galing? Ang inano ko lang kasi, ito lang nag-provide tayo ng 60. Pero pagdating sa mga to, bakit hindi ganun kalaki yung number? Cooling plunge, hydrotherapy pool, sauna, steam bath. Then, paano ang ventilation system? Para sa HHU. Ito. So, ano yung basis ng laki nitong 5 by 6 na Pwede. yun? Size na yun. Yung fire exit natin dito, bakit dito? Saan ang exit nito? Ito na? Di ba pwedeng pati ito magamit natin as fire exit para sa mga nandito? May butas tayo dito. Pag ganyan. Pwede na. Pero pwede, okay lang po. Pwede naman po ito. Ha? Hindi kasi hindi natin ginagamit yan mga entrances as fire exit. Ito parang staff entrance, diba? Sir! Din ng kayanan. Kayanan. Puste. Kayanan. Mistake Matanda. dati. Tapos ngayon ay din na perpetual ka lang ba ata? Kayanan. Yung... Bakit, sir? Again siya dun sa 3+2. Bakit ano na ba siya? Oo. Sa lahat? Ano na lang. Hindi na kayo cover nun. Itong linen storage yung nasa gitna. Di ba dapat tagog yan? Ano yan? Po? Link yan? Oo, nagkasakit daw. Maganda lang ba? Or dito ko na lang po lagay yung door. Dapat nakatago siya. Pero po sana malapit po sa... Pwede na dito. Pero hindi siya dapat kita sa linen storage. Technically class. Okay na siya. Cute mo. Bakit?
Ito mga service na scrap, mga ganun. Dito rin ba siya ginagawa? Body scrap. Po. Ay, hindi ko po nailagay pero kasama po siya dito sa Di ba ito? Ito kasi, kung ganito, personal yan. Sarili yan. Sariling, ano niya, sariling tao ang gagawa. Kunyari ako lang yung magsasauna, ako lang yung mag-steam bath. Pero may mga services like body scrub. Diba? Sige, add ko na. Ay, pwede daw magpapit. Okay, next. Sabi ko, i-recommendation. Medyo marami pang ayusin dito ha. Tsaka marami pa akong, yun nga, yung mga ratio na yan. Paano natin i-justify? Okay na tayo dito. So, dito muna tayo ulit. Balik tayo dito. Tapos, kasi ano daw yun, option lang daw yun. Kung Okay, ano yung mga programs pag online with kasi gusto nila online. offered na ituturo Ito, dito? online with ka naman, technically online. Ayun po, under nung sa cultivation po, yung May option propagation, ka naman na mag-visit. yung process po from harvest to ano po siya, yung packaging ng dried herbs. Ng online. So yun lang yung isa sa ano natin, sa product. So, So yun ngayon yung magdadagdag tayo for oil, soaps, lahat yun na. ano po Maliliit kaya lang naman yun. kasi po pag lumaki siya, lalaki din po. Para, baka po mawalan po Oo, walang outlet. space. Hindi naman siguro ganun kalaki ang ano niya, kasi organic naman yung Wala process. ka. So, try to search muna. Baka mapag-merge na natin ito. Ayan ha, programs offered. Next natin, Wala, yung unang ano pang hindi natin nadaanan? Facilities sa merge. Ano lang naman ito? Services lang naman ito. depends, talagang depends. Kahit Mga engineering ko dapat. kaya tumigil. Nasaan si facility management? Facility manager. Bali dito po sir ang hati ko. Parang this campus dito naman po yung for maintenance. Tsaka sa maintenance. Ay, ganun ibang version. Yung Hindi naman siya ganun ka-critical. Ito ang mga critical mo ni building. Ito, tsaka ito. Sir, hindi po kaya, kasi po pag tinignan po sa SB, parang yung ang tala, kadikit po ng title ay CRLFD. Eh, ang kadikit po talaga ng title is cultivation education. Kaya po, di ba po initially parang dati po dito ang suggestion niyo po is dormitory. And yun nga po yung napansin namin na problem na parang mas malaki po yung Experiential. kaya po ginawa na lang namin siya na extend. Pero para pong kapag titingnan pa rin sa SPP, mas palakit niya pa rin. Given na siya po ay may second floor. wala na silang available na out. Ayun nga, baka mag-second floor tayo dito. Or lumaki pa ng konti yung building footprint. Kailangan ko ng schematics nito bukas. Magpakita kayo sa akin bukas. Nakaka-card. Meron nga restrict. Mga anong oras po Tapos sir? pati Dito naman ako na pero hindi na 8 to 7 din. Pero wala naman kayo pumunta ng hapon na hapon. Basta may klase ako bukas ng 1 to 3 grade consultation ng first year. kaya Morning may lecture ako sa 4th year. lahat ng during that Ha? May laro po. Kailan? O yun is na. Sa bagay part ko naman. kaya nga na-audit yung dito sa kanila yung HIV. Kaya Wait, nabayaan bakit? yung kanila eh. Kasi yun ang Mamayang gabi ka ba maglalaro? hospital wala man silang fine. Schematics po ng lahat. Or part ko naman. Okay? Okay.